Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Hansel P. Fitilin, ang magiging reporter nyo sa ating aralin ngayon. Bago tayo magtungo sa ating aralin, ay magbalik-aral tayo tungkol sa sektor ng paglilingkod. May 3 ko ditong inahanda na tanong at ito ay isagutan sa 1 minuto. Pagkatapos yung sagutan, tayo ay tumungo na rin sa ating bagong aralin. Ang ating aralin ngayon ay ang pandaigdigang kalakalan. Ano nga ba ang pandaigdigang kalakalan? Ang kaligiran kalakalan ay tumutukoy sa konteksto o background ng isang sistema ng kalakalan sa isang partikular na panahon o lugar. Sa Tagalog, ito ay maaaring may kaugnay sa kasaysayan, ekonomiya, kultura, at iba pang salik na may epekto sa pagpapalitan ng produkto at serbisyo. Ang kaligarang kalakalan ay kung paano tayo nakipagkalakal sa ibang bansa ng mga sinaunang panahon, ngayon, at sa mga hinaharap. Madalas, ang ating kinakalakal ay asukal, abaka, ginto, pilak, at silver, at iba pa. Ngayon, may iba't iba tayong halimbawa ng kaligarang kasaysayan. Una ay ang panahon ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, aktibo na ang kalakalan sa pagitan ng mga katutubong Pilipino at mga mangangalakal mula sa China, India, at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Bago pa man dumating ang mga Amerika at kung ano-ano pang ibang bansa, ay nangangalakal na tayo sa Timog Silangang Asya tulad ng mga ginto, pilak, at iba pa. Pangalawa naman ay ang panahon ng kolonyalismo. Sa ilalim ng pananakop ng Espanya, ginamit ang galleon trade upang makapagpalitan ng produkto sa Mexico. Sa panahon naman ng Amerikano, pinatupad ang mga patakaran pang-ekonomiya na may kinalaman sa malayang kalakalan. Ngayon dito, meron tayong mga patakaran na dapat sundin mula sa na ginawa ng Amerika. Ang una ay Payne-Aldrich Act. Ang mga produkto mula sa Pilipinas ay maaaring pagbili sa Amerika ng walang buwis o taripa at ganoon din ang mga produktong Amerikano sa Pilipinas. Dito ay makikita natin na sa mga ibang produkto ay hindi na kumukuha ng buwis upang makipagkalakal sa ibang mga produkto. Ngayon, ayon ang mga halimbawa ng mga patakarang ginamit ng mga Amerikano. Ngayon, pangatlo naman ay ang panahon ng Amerikano. Naging bukas ang Pilipinas sa kalakalan ng Estados Unidos kaya't lumakas ang industriya ng agrikultura at pagmimina. Sa panahon ng Amerikano, lumakas ang industriya ng agriculture at pagmimina dahil ito ay gumawa ng isang batas para sa kalakalan natin. Ang una ay Underwood-Simonds Act noong 1913. Tuluyang inalis ang buwis sa kalakalan ng mga produkto sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.
Ito ay parang katulad lang rin ng Payne-Aldrich Act. Ngunit dito ay talagang tinanggal na ang bawis kahit sa ano pang produkto na ikinakalakal. Ang next ay Hair House Cutting Act noong 1933 at Tidings-McDuffie Act 1934. Inihanda ang Pilipinas para sa kasarilang pagkatapos ng 10 taon o Commonwealth period. Ipinataw ang kotas o limitasyon sa pag-export ng mga pangunahing produkto tulad ng asukal at apaka sa Amerika. At ang huli ay ang pinaka-famous na ginawang batas ng Amerikano ay ang Bell Trade Act noong 1946 na ipinatupad pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdigan bilang kondisyon sa pagbibigay ng tulong ng Amerika sa pagsasaayos ng Pilipinas. Dito, tinulungan nila tayo na bumangon sa ibang mga tinulungan nila tayo upang maging mabuhay ulit ang ating bansa at para ito'y maging masigla, mapayapa, malinis, at iba pa. Ngayon, ano ba ang mga epekto nito? Hindi porket na may ginawang batas ang Amerikano ay puro mabubuti na ang nagawa nito. Pero, dahil nga sa batas na ito, lumakas ang export ng Pilipinas lalo na sa asukal, tabako at abaka. Ngayon, ang mga masasama naman ay naging dependent ang ekonomiya ng Pilipinas sa Amerika. Kumbaga ba'y nakadepende na lang tayo kung ano ang produkto ng Amerikano at ayun na rin ang produkto natin. Kumbaga'y parang nakasalalay lang tayo sa mga Amerikano. Ang isa pa dyan ay napahina ang lokal na industriya dahil sa pagbaha ng produktong Amerikano. Kumbaga ba dito ay parang hindi na natin na-appreciate ang produktong Pilipino tulad ng mga abaka, barong, at kung iba pang mga gamit mula sa Pilipinas, gawa sa Pilipinas. Ang huli namang at tayo ay dumango na sa huling halimbawa, kasalukuyang panahon. So ngayon, ang Pilipinas ay kasali sa iba't ibang pandaigdigang kasunduan sa kalakalan tulad ng ASEAN at World Trade Organization o kung tawagin ay WTO. Ngayon, ano nga ba ang ASEAN? Tara at explore natin kung ano nga bang ASEAN. Ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ay isang samahan ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya naglalayong mapalakas ang kooperasyong pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan sa rehiyon. Itinatag ito noong Agosto 8, 1967 sa pamamagitan ng Bangkok Declaration na nilagdaan ng 5 bansang tagapagtatag. Ngayon, ano nga ba ang 5 yun? Una ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Itong 5 to ay ang bumuo ng bansa. Sila ang bumuo nito. Kalaunan, sumali rin ang ibang bansa tulad ng Brunei Darussalam noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos noong 1997, Myanmar 1997, Cambodia noong 1999. Ngayon, ano nga ba ang layunin ng ASEAN? Kung tawagin, Association of Southeast Asian Nations. Ang layunin nito ay pagtulong-tulungan ng ekonomiya
napalakasin ang kalakalan at negosyo sa pagitan ng mga bansang kasapi nito. Next naman ay ang World Trade Organization o WTO. Sila ang nagagasiwa sa pandaigdigang mga patakaran ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Kumbaga, ang WTO, ang layunin nito ay maging mapayapa ang ating pangangalakal. Hindi lang sa atin kundi sa iba't ibang bansa, tulad ng Amerikano, Pilipinas, Chino, mga Chino, China, India, at kung iba pang mga bansa. Dahil kung wala ito, baka tayo ay magkagulo dahil lang sa isang kalakalan. Ngayon, kung may natutunan kayo, may inahanda akong 10 tanong para inyong sagutan. At yun lang, maraming salamat po. Ako si Hansel Pidilin, ang inyong reporter ngayon. Thank you po, and thank you for listening. Bye-bye!